ang bawat isa sa kanilang pamilya, no? At hindi talaga maiwasan na halo-halo yung kakainin na sa isang lamesa isang putahe. Ay iba't iba ang putahe, pero ang common na na uh, purpose ng mga pagkain na yon ay hindi lang para mabusog, pero para tayo ay may celebrate yung faithfulness ng Panginoon, katapatan niya at pagbibigay niya muli sa atin ng panibagong taon. Kaya ito yung gusto natin pag-aralan ngayon. Ito yung makikita natin sa mensahe natin na marami sa atin, iba't iba ang parts ng church, pero isang denominator o isa ang common sa pagkakaiba-iba na ito, at ito ay sa pananampalataya kay Kristo. So, we must remember na itong mga mandates na ito ay nakaugat sa gospel. So, yung binabasa natin at inaaral natin sa Romans 12, ito ay nakaugat sa mercy, habag ng Diyos, na we must offer our bodies as a living sacrifice sa Kanya. At ang sacrifice natin ay ng ating mga sarili sa Diyos ay ating pag-serve at pag-submit sa Kanyang salita, at ito ay expressed sa church. Hindi natin to pwedeng sabihin, nagsasubmit ako sa Diyos, pero hindi mo naman ina-express, no, sa isang local church. So, hindi ito dapat ganun, dahil ang itinuturo ng Diyos, ang kanyang ang hinihingi niya submission sa atin ay makikita sa kung paano tayo mamuhay sa loob ng church. So, syempre, manifested din niya sa family, sa kumpanya, at sa iba pa, pero mainly, ito ay dapat nakikita sa isang church. So, Paul described the church as a one body with many members na dapat nagpa-function as one. So, this means they are living in unity. At ang dapat na umiiral sa unity ng church ay genuine love na pinagkaloob ng Diyos. At nagbigay din ng si Paul ng nakapaloob sa umbrella ng genuine love na ito, at ito ay dapat rooted sa truth at hindi sa kasalanan. So ang genuine love or ang tunay na pag-ibig pala ay nakaugat sa katotohanan at sa salita ng Panginoon. Ang genuine love din ay may brotherly affection sa bawat isa. Every believer must show honor sa bawat isa. Meron dapat zeal at fervency sa pagsuserve sa Diyos at sa ating mga kapatid. They must be rejoicing in hope. Hindi sila nawawalan ng pag-asa. Sila ay patient sa tribulation at constantly nananalangin pag sila ay nasa gitna ng sufferings. They must share the needs at maging hospitable sa mga nangangailangan. So, hindi lang ito nakikita nila kung ano yung pangangailangan, pero they share kung ano yung mga pangangailangan ng kanilang mga kapatid, and they are blessing their persecutors instead na i-curse nila ang mga ito. So, we can see clearly na pag sinabing mag-ibigan kayo, mag-ibigan ang bawat isa sa inyo, hindi ito yung worldly na pag-ibig na nakasentro sa sarili natin. Ito yung alam natin, ito yung nakagisnan natin. Ang pag-ibig na dinedemand sa atin ng Scripture ni Kristo at tinuturo ng kanyang salita ay ang pag-ibig na nagbibigay ng sarili sa bawat isa. Love na selfless at nakatuon sa welfare ng kapwa, Christian man siya o hindi. This means to say, as men who have been born again, inalis sa atin ang dating foolishness, foolish thoughts, dating foolish ways of living, and we must understand na ito na yung proseso ng Diyos sa atin. Ito na yung transformation niya sa atin as His children. Dahil we must understand din na we are now belong to His family and treated as His adopted children. So pinapalakad niya na tayo sa kanyang kalooban. Pinapalakad niya na tayo kung ano ang purpose niya talaga. Hindi siya, ang alam kasi natin, may purpose tayo na gusto, tapos papasunurin natin ang Diyos. No? Gabayan mo ako. Tama naman yung paggabay sa atin ng Diyos,
Pero dapat, siya yung nauuna. Sumusunod tayo at gagabayan niya tayo sa kanyang pagsunod. So sabi nga, ito yung covenant niya eh. Sa Ezekiel 36:26-27, I will give you a new heart, a new spirit, and I will put a new spirit I will put within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. No? Minsan, humihinto na tayo sa verse 26. Pero sa verse 27, and cause you. Kaya pala binigyan tayo ng banal na spirito, ng bagong puso, kasi tayo ay palalakarin ng Panginoon sa kanyang mga salita, sa kanyang mga utos. And careful to obey my rules. Ibig sabihin, papasunurin niya tayo na may buong ingat. No? Hindi tayo pinepwersa, hindi tayo susunod sa kung ano yung alam nating pagsunod, pero kaya buong ingat kasi siya rin yung nagsasabi kung paano natin gagawin yung utos na yon. Okay? Kunyari, pag love one another, siya rin ang nag-define kung paano ba yung love one another. So, ganun ang Diyos, very detailed. So, meaning, dahil inilagay niya na tayo, meron tayong banal na spirito, ang implication nito sa atin ay palalakarin niya na tayo at pasusunurin sa kanyang kalooban. So, ito yung application na meron tayo nararanasan natin ngayon. Ito na yung pagsasagawa niya sa atin at paglalapat niya ng pangako at covenant niya na yun. Kaya napansin po ba natin mga kapatid, di tayo napipilitan pag sumusunod sa Diyos? Napapansin po ba natin na sumusunod tayo pero hindi dahil pinepwersa tayo ng Diyos? Pero dahil delighted na tayo na sundin ang kanyang salita. Di ba sabi sa Psalms 1 verse 2, His delight is in the law of God, and on His law He meditates day and night. So, ito yung ating we are in new creation na. Kasi nga, empowered na tayo ng banal na spirito ng Diyos na nasa sa atin ngayon, dahil kung sino man ang may pananampalataya kay Christ, ang banal na spirito ay sumasa kanya din. Okay? So, hindi pwedeng hiwalay na nakay Christ tayo, tas wala tayong banal na spirito ng Diyos. The moment na tayo ay nakay Christ, ang spirit ni Christ or spirit ng Diyos ay nasa sa atin din. So, ang pagsunod at kung ano na yung ikapa-please ng Diyos, yun na rin yung ikinaliligaya at gusto na nating gawin ngayon. Hindi na tayo napipilitan. Dahil we are born from above na. Iba na yung puso natin. Iba na yung perspective natin. Iba na yung disposition ng puso natin sa mga bagay-bagay. Iba na yung aim at goal natin sa buhay. At ito ay to offer our bodies as a living sacrifice and as our worship or reasonable service sa ating Diyos. Dahil sa habag na nakuha natin sa Kanya. Kaya may implication muli dito mga kapatid. Kung hindi ka delighted sa pagsunod sa Diyos, kung ang pakiramdam mo ay para kang robot o burden sa iyo ang pagsunod sa Diyos, nawa ma-examine natin ang puso natin. Ma-examine natin ang pananampalataya natin. We can reflect na ano ang motivation natin sa pagsunod sa Diyos. Ano ang nag-drive natin sa atin para sumamba? Alam ba natin kung ano yung pinapasalamat natin sa Diyos? Kung bakit natin siya pinupuri? Pero kung ang sagot natin sa mga tanong na ito ay dahil sa gospel na ibinibigay niya or ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak sa makasalanan, ang kanyang precious begotten Son na si Jesus Christ dahil sa awa sa mga makasalanan, He gave, kung ito ang sagot natin sa mga tanong na yon, ay praise God dahil yan ay biyaya, pagpapala ng Diyos sa atin. At kung yan din ang sagot natin ngayon, no? Lahat. Yan palagi ang alalahanin natin sa panibagong taon na ito, sa 2026. Na manatili tayong grateful na sumasamba sa gospel, na napakagandang plano ng Diyos at tayo na isama sa pagtubos ni Kristo. Kaya sa pagpapatuloy natin sa chapter na ito, sa 12, uusad ulit tayo at meron muli tayong makikita na traits na
nakapaloob muli sa genuine love na sinasabi sa atin ni Pablo na necessary sa unity ng church. So, may I invite you to read our passage this morning sa Romans 12, verses 15 to 16. 12 verses 15 to 16, this is the very word of God. Rejoice with those who rejoice. Weep with those who weep. Live in harmony with one another. Do not be haughty, but associate with the lowly. Heaven and earth will pass away, but the words of God will remain forever. Manalangin po muna tayo. Ama, kami ay dumudulog sa iyo at humihingi ng gabay sa aming pagsamba at pakikinig ng iyong salita. Nawa ay masugatan kami, makonvict kami, Panginoon, muling mapainit ang aming mga malalamig na puso, at nawa ay magamit namin ito lalo sa aming pagsamba at sa aming sanctification. Muli, mapapurihan ka at mapasalamatan ka namin, Panginoon, at nawa ang iyong banal na spirito ang maging mag-govern sa amin as we hear your word. Maraming salamat po sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, yung binasa natin sa verse 15 to 16, hindi lang basta pagkakaroon ng mabuting attitude, yung magiging mabuting tao. Hindi ganon. Marami kasing tao na kahit pa Christians, no, na hindi na nila kinakailangan o kinikilala yung pangangailangan na gawin yung mga utos sa Bible. They believe na okay na sila. Paano? Kasi kino-compare na nila yung sarili nila sa iba. Ay, mas parang okay naman na ako kasi ganun pa rin siya. So parang mas good na ako, mas better na akong Christian kaysa sa kanya. So, ang implication doon talaga, hindi ka natitingin sa salita ng Diyos at i-maintain mo na lang kung ano yung ginagawa mo. Pero the Bible is not teaching us ng katulad na yon. Nire-remind sa atin ng Biblia na ang standard natin ay si Kristo. So, hindi natin dapat i-compare ang ating sarili sa ibang tao, pero tignan natin ang puso natin sa puso ni Kristo. We have to compare ourselves kay Christ dahil siya ay perfect. Ikukumpara mo yung sarili mo sa isang makasalanan din. Hindi po yan, wala kang magigain dyan. Ang makikita dapat natin ay yung puso ni Kristo, ma-reflect natin sa ating sarili. At dito lagi nating makikita na we are far from good. And we are far from what we expected and thought we were. Kaya dito sa verse 15 to 16, sinasabi dito sa atin na kailangan natin sundin ito. Kasi we are in conformity in Christ. We are under sa process ng Diyos sa pagpapabanal na katulad ng kabanalan ni Kristo. So mahalaga ito sa ating unity. Dahil pagkakaroon at dahil ito ay pagkakaroon natin ng genuine love sa church. Alam niyo po, ito ay isang makikita natin na beneficial, hindi lang sa atin, pero as a salt and light. Sa Great Commission natin, dapat makita na ang church ay nagkakaisa, nagkakaroon ng pag-ibig, at sila ay merong intimacy at relationship talaga na visible sa bawat isa. Kaya nga sabi ni Christ mag-ibigan kayo para makita nila na ikaw at kayo ay aking mga tagasunod, mga disipulo ko. So napakahalaga nito. Huwag nating isipin na ito ay para lang sa internal. Yes, ito naman talaga intended sa internal natin, pero intended din ito para maging salt and light. Maipamuhay natin ang calling natin na ma-adore ng mundo ang gospel through the love, through the light na meron ang church through the gospel. Okay? So, we have to remind na bakit ba sinabi ito ni Pablo? Dahil ang original readers nito ay mga Roman Christians, mga Jews at Gentiles, and as Christians, as body of Christ, kailangan nilang magkaisa sa pagiging harmonious. Ano ba ang harmony, mga kapatid? From the Greek word harmozo,
to join or to fit together or to fasten. Meaning, iba-iba pero tama ang pagkakaugnay. Again, iba-iba pero tama ang pagkakaugnay. So parang sa kanta, kapag maraming boses, pero iisa lang ang nota, ang tawag doon, unison. Hindi siya harmony. Pero pag maraming boses, iba-iba ang nota, octave, ito ang tinatawag na harmony. Pero provided na dapat iisa pa rin ang key scale or yung iisa pa rin ang tonal center nila kahit magkaiba ng key scale. So biniring up ko to mga kapatid kasi para i-clarify na hindi lahat ng diversity ay automatic may harmony. Di ba? So, di ba sa gitara nga or sa kung ano man, pag kung ano-anong scale lang yung ginagawa sintonado yung nangyayari. So nagiging harmonious lang ang pagkakaiba-iba kung ito ay galing sa isang ugat o foundation. Example, sa katawan. Nagiging harmonious yan pag iisa lang ang ulo. Imagine mo ang isang tao, dalawang ulo. So, hindi sila pwedeng maging harmonious dahil may magkaiba na magko-control sa katawan. Sa building, maraming parte. Pero magiging harmonious lang ito pag iisa lang ang design, iisa lang ang plano ng building na yon. So, ganun din sa church. Ang pagiging harmonious ng pagkakaiba-iba natin ay dahil lang sa tayo ay nakaugat sa gospel. Dahil lang tayo ay nakaugat kay Kristo. So, bakit ko sinabi? Kasi baka may mag-isip, pagkakaiba. Pwede pala akong mamuhay ng hindi sa katotohanan. Pwede pala akong mamuhay ng hindi sa kabanalan kasi magkaiba kami. So, in harmony pa rin kami sa church. Hindi po. No? Hindi po ganito yung itinuturo nito. Ang church ay composed of different people, pero harmonious ito dahil kay Kristo bilang ulo at ang kanyang salita bilang kanyang otoridad. So, sabi nga sa verse 16, live in harmony with one another. Ibig sabihin, meron kang dapat gawin. Ito ay pamuhay ang iyong unique na skills, gift, roles na ibinigay sa'yo, pero ito ay dapat objective mo ay to glorify Christ. Diba? Hindi pwedeng magkakaiba tayo tapos iiba-iba ang objective natin. Ang object ng faith natin. Dapat iisa lang. Meaning, magkakaiba tayo ng mga function, pero common naman ang tinatayuan natin at ito si Kristo. Magkakaiba tayo, may preacher, may hearer, merong mga nasa utility, pero lahat yan ay harmonious dahil ginagawa yan by faith in Jesus Christ. So itong pagiging harmonious ng bawat isa, ito yung titignan natin ngayon. At maliwanag na pinapalalim tayo ng passage natin ngayon sa pag-ibig natin sa bawat isa. Alam niyo po ba yon? Dahil ang itinuturo ng pagiging harmonious sa one another ay ang pagiging intimate natin sa bawat isa. Pinapalalim pala tayo actually ng passage natin ngayon sa intimacy sa lahat ng mananampalataya at kapatid natin sa pananampalataya. Kaya we can reflect, intimate ba ako? Or intimate ba ang affection ko sa aking kapatid? O may partiality? Meron lang akong pinipili na meron akong intimacy. Kapag sinabi ko bang mahal ko sila, do I really mean it? Pag sinabi kong I care, do I really care about them? Meron ba akong relationship talaga sa kanila? O sa bibig lang natin sinasabi na brother and sister? O meron talaga sa puso na naka-attach sa atin by the gospel? So, ito yung dalawang bagay na titignan natin ngayon. Yung tinuturo sa atin ng pagiging harmonious na maglilid sa atin sa intimacy sa bawat isa. Unang point, harmony in sympathy. Pangalawa, harmony in humility. Una, harmony in sympathy. Pangalawa, harmony in humility. Number 1, harmony in sympathy. Verse 15, rejoice with those who rejoice. Weep with those who weep. So, merong same exhortation dito si Paul sa 1 Corinthians 12:26 sa mga taga-Corinth na if one member suffers, all suffer together. If one member is honored,
all rejoice together. Hindi mo pwede na, hindi sinasabi dito na pag meron nag-suffer na isa, hayaan mo lang, gagaling din siya. O merong nagsa-celebrate na isa, apathetic ka sa kanya. Hindi po ganito. Meaning lang nito, hindi lang pala sa material na bagay ang sharing natin or partaking ng church, pero pati ang mga emosyon, pati ang ating puso. The church must share their burdens and hearts with one another. We must share pag sila ay nagre-rejoice, pati pag sila ay nagbibip. This is teaching us na we must suffer with them kapag sila ay nasa suffering. At nakikiselebrate pag tayo or sila ay nagse-celebrate din sa kanilang mga buhay. Ang tawag po dito ay sympathy or compassion, mga kapatid. Ito ay galing sa Greek word na sympatheia. Yung sim means together, yung pathos means feeling. So, pag pinagsama mo, feeling together or sharing the feeling of one another. So, this means pala, ang sympathy ay having the same feelings, same hearts, same emotions. Kabaliktaran ito ng apathy, na no or lack of interest, lack of affection, lack of concern, lack of emotion towards another. Na pag siya ay nag-share sa iyo ng kabigatan, nakikinig ka nga pero wala kang emosyon, wala kang interest sa kanyang sinasabing problema. So, sympathy, this is again teaching us, again, intimacy. Kasi saan ba natin naririnig yung rejoice with those who rejoice, weep with those who weep. At if one member suffers, all suffer together. Saan natin naririnig? Meron bang hawig? Di ba, these have the same sense ng vow sa marriage ng for better, for worse, for richer, for poorer. So, syempre, titignan natin for better, for worse. Ito yung emotional circumstances ng dalawang mag-asawa. Ito yung commitment ng mag-asawa sa bawat isa. Yung pag nag-suffer ang isa, hindi pwede hindi mag-suffer yung isa. At pag nagse-celebrate, nagre-rejoice ang isa, hindi pwedeng hindi mag-rejoice yung isa. So this is a covenantal sense, mga kapatid. Since we must do it in a relational sense, dahil tayo ay in a relationship. Tayo ay of one another. Tayo ay under ng relationship ng Diyos. Tayo ay magkakapatid. Ito yung covenant oath natin na binabasa pag sa membership. Ito yung pag sinabi natin, we love one another, we support one another. Ito mismo yon. Ito mismo ang ibig sabihin nun. Hindi natin pwedeng iwan ang ating kapatid pag nagsasuffer sila. Hindi natin pwedeng pabayaan sila if they are in distress or in great sorrow, mga kapatid. Dapat we must understand and carry their burden sa mga misery nila. Parang sa isang gera, tapos yung isang kakampi mo, natamaan. So, hindi mo siya pwedeng iwan. Kahit nga patay kahit siya ay nawalan ng buhay, pero sabihin na natin natamaan lang. Ang gagawin mo doon, aakayin mo siya. You are trained to carry your brother. You are taught na pasanin ang kabigatan ng iyong kapatid. Hindi mo siya pwedeng iwan sa labanan na yon. At hindi mo pwedeng iwan yung sarili mo na daladalang amo sa mga baril. Daladala mo yon habang karga-karga mo siya at habang daladala din yung amo sa baril niya. Ito po dapat ang makita natin na imagery dito. Ito yung sympathizing. Hindi pwedeng may maiwan. Kailangan buhatin natin ang ating mga kapatid. Buhatin, makibuhat tayo sa kanilang burden. But we have to take note. Biblical sympathy is always anchored in truth. Ito ang note natin. Biblical sympathy is always anchored in truth. Ano ibig sabihin nito? Mahalaga na talaga naman na makita natin at maunawaan natin ang emosyon ng bawat isa, na makipag-partake ka sa emosyon niya. Plus factor na na-experience mo talaga ang kanyang na-experience, yung pinagdaraanan niya. At tama naman na we have to put ourselves into their shoes para maunawaan natin
kung saan talaga sila nanggagaling at ano, kung ba't ganun ang emosyon nila. Pero very dangerous kung kasama tayong lulubog at madadala sa emosyon nila. Ang tawag po dito sa meeting in their emotions ay empathy. Ito ay pagpunta sa emosyon ng isang tao at hanggang doon na lang. Ang sympathy naman ay pagpunta sa emosyon ng isang tao pero naka-anchor ka pa rin sa katotohanan. Meron kang purpose. Ito ay tuwid at ilid siya muli kay Kristo. Sabi ni Joe Rigney, ang empathy raw ay parang may mga taong nahulog sa bangin at dahil sa awa mo sa kanila, imbes na gumawa ka ng paraan para ikaw nasa taas ka abutin mo sila, kuha ka ng lubid at iangat mo sila. Hindi. Dahil sa awa mo sa kanila at nakuha mo yung emosyon nila, tumalon ka rin sa bangin at pare-parehas na kayong nandun, humihingi ng saklolo. So example, di ba? Yun po yung empathy. Example pa po ng empathy. Parang may nasusunog na building at may natrap doon na kaibigan mo, pupuntahan mo siya at pagpunta mo doon, narinig mo yung kanyang mga hinaing, wala na, ayoko nang mabuhay, wala nang paraan, mamamatay na ako dito, wala nang pag-asa. So nakita mo yon at ang ginawa mo, pinuntahan mo siya, at pumasok ka din sa kung saan siya na-trap at parehas kayong nasunog. Kasi nga, meron kayong deep connection May relationship kayo, di ba? Parang, sige, kung mamamatay ka, mamamatay na rin ako. Di ba? Minsan, magandang pakinggan yon. Pero, ang sympathy iba. Pupunta ka sa kaibigan mo na na-trap doon, pero may hawak kang mga fire extinguisher, tumawag ka sa bombero, ang pakay mo ay sumaklolo, hindi magpakasunog din doon. Minsan, nakikita nila yung sympathy, pag may, nagsisimpathize ka, syempre, ang kailangan mo sumaklolo. Naisip mo pa, ay, ba't ayaw mong masaktan? Ba't di ka nakikiramay? No? Parang wala kang emosyon. Hindi Ikaw ay gumagawa ng paraan, hindi para madamayan siya sa kung ano yung pinagdaraanan niya, pero saklolohan siya sa kanyang pinagdaraanan. So, ginagawa mo yon dahil may deep concern ka sa kanya, dahil mahal na mahal mo siya. Pinuntahan mo pa rin siya, hindi mo naman siya inabandon Pero, dahil sa wisdom, kailangan mong gumamit ng mga bagay na pwede mong iligtas siya at masaklolo. So, dapat natin maging makita yung pagkakaiba ng empathy at sympathy, na ang pag-partake ng emotions, ikaw ay nakikibahagi sa kanyang emotions, pero dinadrive mo rin siya pabalik kay Kristo. Hindi ka apathy na, ay wala na akong pakialam dyan, basta kung tanggapin mo si Christ, ginawa ko na yung best ko. Ginawa ko na yung participation ko. Tinulungan na kita, wala na akong Hindi ganon. Dapat nakita mo kung ikaw ba ang nandoon, paano ka nangangailangan ng tulong. So, ganun mo siya tutulungan kung paano ka nangangailangang tumulong sa lahat ng kakayahan mo. Hindi ka magsasawa, hindi ka matatakot, hindi ka lalayo sa Kanya, pero ililib mo siya kay Kristo. Okay? Sana nakita natin yan. Again, we are talking here about genuine love from God that abhors evil at dapat naka-anchored sa Word of God. So, very dangerous kapag madadala tayo pala ng emosyon ng kapatid natin. At hahayaan natin na matolerate natin yung kanyang kasalanan. Dahil sa ngalan ng pakikisama, relasyon natin, pagiging magkaibigan natin, o sa utang na loob, sige, hahayaan kita. Hindi po dapat ganun. Wala po tayong dapat hayaan na kahit maliliit na kasalanan. Kasi yung kasalanan na yan, pwedeng magdala sa malaking epekto o resulta. Like for example na lang kay Adan at kay Eva. Dahil nadala si Adan sa emosyon
ni Eva. Ano sabi niya? Nakita niya, wow, very enticing itong fruit of the knowledge. Ang sarap kainin, ang ganda-ganda. Na-entice at na-persuade si Adam sa emosyon ni Eva. Ang ginawa niya, imbis na sawayin niya, anong utos? Wag na wag kakain ng bunga ng karunungan. Pero imbis na sawayin niya, kinain niya at nakisalo siya sa kanyang asawa. So, hindi niya sinunod. Parehas silang nalugmok sa kasalanan at dahil sa kanilang hindi pagsunod na yon, nakapasok ang kasalanan at kamatayan sa mundo. Nakita niyo po yung empathy. Pero tignan niyo po ang ginawa ni Job sa asawa niya. Naalala niyo yung kwento? Sa chapter 1 ng Job, tinest ni Satan si Job doon namatay ang lahat nawala ang kanilang ari-arian, ang kanilang mga alaga, namatay ang kanilang anak. Sa chapter 2, nagkaroon ng sakit, na masakit si Job ng boil mula ulo hanggang paa. Tapos, anong sabi ng kanyang asawa sa verse 10 ng chapter 2? Curse God and die. Sumpain mo lang Diyos, iwanan mo na. Pero si Job, alam niya, yung pakiramdam ng asawa, dahil siya rin nalulungkot, nagdadalamhati. Dahil namatayan ka ng anak, nawalan ka ng ari-arian, masakit pa yung nararamnasan mo. Pero, hindi siya nakaisa doon sa emosyon. Alam niya lang, ito yung emosyon. Yes, parehas tayo ng emosyon. Pero hindi siya nakaisa sa maling pagtingin ng asawa niya sa Diyos. Anong sabi niya sa asawa niya? Kinorek niya yung theology ng asawa niya. Anong sabi niya sa asawa niya? Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Napakaganda na sinabi ni Job. So, ibig sabihin, yung 2026, kung meron tayong makukuha na pagpapala, yes, tatanggapin natin, pasalamat sa Panginoon. Pero pati, yung mga pagdurusa, hindi yan lingid sa Diyos. Ang pagdurusa na yan ay para sa ating sanctification. Kaya hindi natin to pwedeng iwasan. Hindi natin pwedeng tanggihan. Kailangan tanggapin natin ito at ipagkatiwalaan natin ang ating buhay sa Diyos. Kaya ito yung ginawa ni Job. Kaya anong sabi sa verse 10? At sabi doon, hindi nagkasala ang bibig ni Job. Alam niya kung saan nanggagaling yung asawa niya, pero hindi siya nakiisa sa pagtingin. Kasi pwede namang mahirapan ka talaga, masaktan. Pero yung tingin mo sa Diyos, dapat same pa rin, objective pa rin. Ang tingin natin, mabuti ang Diyos, walang bagay na lumalabas sa Kanya na masama. Hindi siya nag-curse sa kanyang mga anak. So very crucial ito. Kailangan we sympathize, pero hindi dahil sa samahan o nabuo na relasyon o dahil sa pakiramdam lang natin sa kapatid natin o dahil pwede tayong dahil tanggap niya tayo o best friends tayo. Pero dahil we sympathize dahil for the sake of genuine love at sa katotohanan. Dahil kung hindi tayo nakaangkla sa salita ng Diyos, most likely, madadala tayo sa pagkakasala. Makakapag-tolerate tayo. At marami lang naging history nito, lalo na sa mga pastors. All throughout the history, meron silang mga, sige, next time hanggang di nila alam, lumaki yung problema na yon at nung ibinalik na doon sa pastor, naguhugas kamay na yung pastor. Hindi ko naman Kaya, gawin natin practice na kahit maliit pa lang na bagay, we are to be taught na tayo ay makita kung ano man yung ginagawa natin, kung kasalanan ba to o hindi. Okay? So, we sympathize dahil for the sake of genuine love. Kahit na ma-offend natin sila, pero kung ito naman ay para makorek at ma-remind sila sa Diyos, gawin natin, mga kapatid.
So anong connection nito? Sa rejoice with those who rejoice, weep with those who weep. Magiging harmonious lang ang pag-rejoice natin sa kanila pag sila ay nagre-rejoice, at magiging harmonious lang din ang pag-weep natin sa mga nagwi-weep kung ito ay nakaangkla sa katotohanan. Sa gantong paraan, totoong harmony at intimacy ang mabubuo sa atin. Kung talagang tunay na welfare ang concern natin sa ating kapatid, sa isa't isa, hindi tayo tumigil lang sa pag-partake sa kanilang emosyon. Pero ang tunay na pagtingin sa welfare nila ay pagdala muli sa kanila kay Kristo, at dapat ito ay hindi dapat hiwalay ito sa ating pag-weep at pag-rejoice sa kanila. Kasi when they rejoice with them, without them pointing sa glory ng Diyos, pwedeng mamuo ang pride sa kanila at lumayo sila sa kanilang sila sa Diyos dahil sa kanilang accomplishments. Pwede silang mahiwalay at makalimot sa Diyos. So kung you rejoice with those who rejoice, sabay niyong pasalamatan ng Diyos sa celebration na meron kayo. Ituro mo siya sa kadakilaan ng Diyos. When they weep, hindi lang ito basta makaiyak ka rin, pero pagsama sa kanila sa pagdadalamhati at pagturo sa krus ng Kalbaryo, pinapakita mo na may pag-asa at nauunawaan siya ni Kristo. Sabay niyong pinapanalangin at dumudulog sa Diyos ang kabigatan na nararanasan ng kapatid mo na iyon. So this is teaching us na bawat situation ng buhay natin, Christ has concern at care sa welfare natin. He understands when we are rejoicing at lalo na sa sufferings. Dahil nakikiisa siya sa bawat paghihirap at struggles natin sa buhay. Nung siya ay pinadala sa mundo ng Diyos, nung kanyang incarnation, pinapakita dito na siya ay nakisimpatya at may simpatya sa kanyang mga kapatid o sa kanyang mga tinubos. So ang punto ko lang, Christ's intimacy expressed through His great sympathy must be reflected by the church. Christ's intimacy expressed through His great sympathy must be reflected by the church. So ang pwede magturo ng tunay at perfect na pag-sympathize na never nag-compromise ay si Jesus Christ. Sabi sa Hebrews 4:15, "For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin." Itong passage na ito ay nagre-refute itong 4:15 ng Hebrews na meron daw tayong Diyos, high priest na nakikisimpatay sa atin. Nagre-refute ito sa belief ng mga Jews na ang Diyos, ang paniniwala nila sa Diyos, yes, ito ay banal, naiiba sa tao, kaya hindi nila mapaniwalaan na ang Mesaya na dumating ay maghihirap at mamamatay. Kasi ang alam nila, ito ay makapangyarihan at magliligtas sa kanila. Hindi sila naniniwala na ang Diyos magsasuffer. Pupunta rito para magsuffer. Ito yung paniniwala ng Diyos. At ito rin ay nagre-refute sa belief ng Gentiles. Katulad na lang ng mga Epicureans at mga Stoics na nabasa natin sa Acts 17. Dahil ang pagkakaalam nila, itong Epicureans at Stoics, ang Diyos ay walang pakialam. Ang alam nila, ang Diyos ay hindi personal at napakalayo na Diyos sa tao. Pero ang tinuturo ng Biblia ay iba. Ang affection ng Diyos ay merong affection ng Diyos sa tao. Relational siya at isa siyang covenantal God. Na dahil sa pag-ibig niya, ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak para maging pantubos sa kanyang mga ililigtas, sa kanyang mga hinirang. Napakahalaga na makita natin na nakikisimpatize si Kristo sa atin. Sa incarnation, ito ay hindi lang para maging alay, pero maging high priest na magsimpatay sa tao dahil naranasan ni Kristo ang experiences lahat ng tao maliban ang pagkakasala. Na-tempt si Christ ng lahat ng pwedeng maranasang temptation ng tao. Pero walang taong nakaranas ng klaseng temptation na naranasan ni Kristo.
Bakit? We collapse in the face of temptation. Nagsisin agad tayo, nandun pa lang tayo sa temptation. Pero Christ went too far beyond our limit and still did not collapse. Nalagpasan niya kung ano yung temptation na ibinibigay sa atin. Pero still, hindi siya nagkaroon ng pagkakasala. So kapag ikaw ay tinetempt, alam niya ang hirap niyan. Alam niya ang nararanasan mo, nauunawaan ka niya. Kaya siya nag-i-intercede sa'yo araw-araw na hindi mag-fail ang iyong pananampalataya. And we have to take note, hindi lang nakakasimpatay si Christ dahil He experienced yung mga sufferings na meron ng church ngayon. Pero He is being persecuted kung pinipersecute ang church. Paano ito nangyari? Sa Acts 9:4, when Saul persecuting the church, nagpakita sa road to Damascus si Jesus Christ at tinanong niya kay Saul, Saul, why are you persecuting me? Ibig sabihin, whenever we are persecuted, siya rin ay pinipersecute. When we are hated, being hated, siya rin ay kinamumuhian. Nakita natin yung intimacy ng pagkakaisa natin kay Kristo. Very personal ang ugnayan niya sa church dahil we are one in Him. May intimacy. Kaya nga sabi ni Augustine, it is the cry of the head from heaven on behalf of His body that is still on earth. So we must understand that Jesus is able to sympathize with our weaknesses. Kapag di natin naiisip na si Christ ay nakikisimpatya sa atin, ang implication natin dito ay fear. Dahil siya shame, sa fear, sa takot, sa hiya, imbes na mag-draw near tayo sa Diyos pag nakakagawa tayo ng kasalanan at humingi tayo ng kapatawaran, lumalayo tayo at nagtatago. Again, parang sila Eva at Adan. Nung sila ay nagkasala, nagtago sila. Gumawa sila ng sarili na lang remedyo, pantakip sa kanilang mga katawan. Pero kung alam natin na we have a great high priest, mediator, and advocate, at tayo ay nakatago sa kanyang likuran, may confidence tayo na nauunawaan tayo niya at may kapatawaran tayo paghihingi tayo ng repentance sa kanya. Instead na isipin natin na i-condemn tayo, pag tayo nagkakaroon ng pagkakasala, maalala natin na if anyone is in Christ, there is now no condemnation. Pag nagkakasala at nagsisisi tayo, may loving Father tayo na nagpapatawad at nagtutuwid muli sa atin, nagpo-provide muli ng needs at nagbibigay ng assurance para again, parang yung ginawa ng Diyos kay Adan at Eva. Nung nakita niyang nagtago sila at sila ay may balabal ng mga dahon, binihisan niya ng balat ng hayop that signifies His initiative of restoration of fellowship by sacrificing an animal for their clothes that will point to the gospel. That is pointing to the gospel. Pag nagkakasala tayo, God is reminding us the gospel. Na kaya we draw near to God and pray to Him in repentance. At kapag we understand na we have a sympathizer, we know na we have a mediator na laging nagre-reconcile sa atin at sa Ama. Hindi tayo nagre-reconcile sa sarili natin, pero ito ay sa pamamagitan ni Christ. Kaya ito yung challenge sa atin. Deepen our care and relationship with our brethren in the likeness of Christ's heart. Deepen our care and relationship with our brethren in the likeness of Christ's heart. So, kailangan nating palalimin ang concern natin sa mga kapatid. Kasi tayo ay gagamitin, katulad ni Christ, na i-lead muli at ma-reconcile sila sa Diyos. Palalimin natin ang concern natin sa kapatid. Hear their problems. Hear their difficulties. Maging interested tayo sa challenges nila sa buhay. Magkaroon tayo ng sincere at actual na fellowship.
Saan lang tayo may fellowship? Sa kape? Sa JC? O actual talaga yan? We must exhort them. Lead them sa truth at we must pray for them. Tignan natin si Christ na very intimate sa relationship niya sa atin. He prays for us daily and constantly dahil He has a deep concern and interest for us. Kaya kala natin, iniisip natin, walang may gusto sa atin. Nagkakamali ka. Si Christ, interesado sa iyo. So we must imitate His intimacy toward us. We must pray for our brethren. Ang problema, natural sa ating puso, na tayo ay wala pa kay Christ, we celebrate with their downfall ng ibang tao. And we hate their glorious rise. Hindi ito dahil galit ka sa kanila, pero ayaw mo lang. Ayaw mo lang. May bitterness sa puso. Pero dahil pinalitan na ng Diyos ang ating puso, hindi na ito ang puso natin. Hindi na tayo makasarili. We are to decrease in ourselves and increase Christ in ourselves daily. At sa ganito, we are in harmony with one another. Sabi sa James 5:13, is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing praise. Anong gusto ko sabihin dito? So kung may nagsasuffer, mag-pray ka. At hindi ka dapat mapunta sa despair. Huwag ka mawalan ng pag-asa, mag-pray ka. Kadalasan, ang prayer ang last resort natin. Pero dito sa James 5:13, pag may suffering, ito ang first in line na armas natin as a sundalo ng Diyos. At kung nakikita natin may suffering at nagpe-pray, yun din ang dapat natin gawin. We have to pray with them, for them. Pwedeng may sakit sila, pwedeng may heartbreaks, pwedeng may rejections, pwedeng may struggle sa sin. Lahat yan ay dapat pagsaluhan ng church. So again, sympathizing will surely lead to harmony and will lead also to unity. So, yun yung una natin tinignan, harmony in sympathy. Pangalawa, harmony in humility. Verse 16, live in harmony with one another, do not be haughty, but associate with the lowly. Never be wise in your sight. So, kung kanina, ang sympathy ay having common hearts with one another, ang humility naman ay having common mind with one another. So, ang imomortify natin dito ay yung sin ng haughtiness. Ito ay isang kind ng pride. Ito ay pagpapasikat. Ito ay pagiging hambog. Pagiging arrogante. Sabi sa Proverbs 16:18, pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Meaning, pride can lead or will lead and surely lead sa ruin at downfall at maraming account sa Old Testament. Kaya sila bumagsak ay dahil sa kanilang mga pride. So pride is very dangerous at treacherous force because it exalts oneself. Pride provokes a man to rely on himself and challenges God's authority. And because pride blinds a man to their need for God and their dependence on God. So ang pagyayabang ay nagdi-deceive sa bawat isa na meron silang false security at meron silang false glory. At sadly, kahit Christians, nagkakaroon po nito. Hindi tayo exempted na hindi madapuan ng pride, ng prideful heart. Kaya sabi ni James 4:6, God opposes the proud but gives grace to the humble. At same sa Proverbs 11:2, when pride comes, disgrace follows, but with humility comes wisdom. So pag prideful, lalo na sa ating Christians, nagbibigay ng disgrace ito sa pangalan ng Diyos. Christian ka, tapos ikaw ay haughty, ikaw ay very arrogant,
Disgrace yan sa pangalan ng Diyos at ino-oppose yan ng Diyos. And as Christians, pag humble naman, binibigyan ng Diyos ng grasya, paglago sa grasya at wisdom. So nakita natin yung warning at yung promise. Isang disgrace at wisdom sa Diyos. At as a church, we desire ang grace and wisdom ng Diyos. Ayaw natin mabigyan ng disgrace sa pangalan ni Christ. Ayaw natin i-oppose tayo. Na we say amen, pero disagree in disagreement ang ating puso sa ating mga naririnig na katotohanan. Again, hindi yun harmony. So ang gusto ko lang i-note, biblical humility comes with growth in grace and wisdom. Pag may humility, laging may paglago sa grasya at karunungan. Dahil ang humility ay pagdepende sa karunungan ng Diyos, hindi ng sarili mo. Inaamin mo na marami ka pang hindi alam. Wala ka pa sa kahustuhan dahil never ending ang kaalaman sa Diyos at hindi ka talaga matatapos sa pagkakaalam sa Kanya. Sa humility, na-acknowledge mo na kahit ikaw ay nauna, may palaging wisdom pa rin kahit sa mga bagong mananampalataya. Paul exhorting us na we must honor others. Paano ba to? I-clarify ko lang. Ganda na sinabi ni Pastor Noel dito. Ito ay about service. Na pag sinabing we must honor others, ang sense nito, ang hanapin natin ay kung ano at paano tayo makakapag-serve sa ating mga kapatid more than yung hanapin natin kung paano tayo paglilingkuran. Kung ano yung makukuha natin sa ating kapatid. Kailangan maisip natin ano yung pwede kong ibigay sa kanya. So very Christ-like, di ba? Dahil He came to the world to serve, not to be served. Ano sabi sa John 13:14-15? Yung washing of the feet. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. So may example. At hindi natin pwedeng palagpasin to. Yung example na to, ang hirap naman. Hindi. Very explicit na gawin mo yung pagsiserve sa ating mga kapatid. Kaya hindi niya tinrate na mas mataas siya sa tao kahit just siya. He associated with us, the lowest sinners, but never sin with us. Ganon din tayo. We must serve others. Huwag nating mas tignan na may value tayo sa kanila at marapat tayong pagsilbihan. Huwag din natin isipin na mas marami tayong talino at alam dahil bigay lang ito ng Diyos. Siya ang nagkukos ng paglago at gagamitin lang ng Diyos or ginagamit ng Diyos ang bawat isa para tayo ay turuan. Ginagamit niya ang mga mahihina para tayo ay maturuan at mahumble. Again, through humility, there comes wisdom, and when in humility, God will give us grace to raise us up. Ang humility na ito ay again, pagtuturo ng sincere relationship sa bawat isa. Dahil ito ay ginawa ni Christ sa church. Sincere ang kanyang relationship, yung kanyang pag-serve, kamatayan niya sa krus. Sincere ito na ginagawa niya. Wala siyang piniflex doon. Kung meron man, sinasabi niya, ito ang pag-ibig ng Ama na nakikita nyo. Ibinigay niya ako para sa inyong makasalanan, nakaaway niya. Christ condescended and entered to His lowly creation, even though He knew that He will be despised and rejected. He came for His love to the church. So ang punto, Christ's humility expressed through His incarnation must be expressed by the church. Christ's humility expressed through His incarnation must be expressed by the church. Sa Philippians 2, pinapakita dito ni Paul yung pagiging humble ni Christ.
Imagine a God, a royal God, tapos naging tao. Humiliation ito, condescending ito kay Kristo. Dahil siya ay Diyos. At di lang basta naging tao, He became a servant. Hindi lang yung simple nagsaserve, yung simple service, pero ang service niya ay dying on the cross. And He obeyed to the point of death. He tasted death for us. Okay lang sana kung parang, di ba, parang mga bayani, na He died as a hero, pero He died as a humiliated man and despised man, hanging on the cross. Pinagtatawanan siya. Injustice ang binigay sa kanya. Sinasabi, nasa demonyo siya, wala siya sa katinuan. Ganun siya namatay. The Father gave Him His justice. He gave Him hell. Dahil Christ, who knew no sin, became sin for us. Became curse for us. Nakita natin kung paano nagpakababa ang napakataas na Diyos, Hari at tagapagligtas. His humility is the message of the gospel. Ang kanyang kababaan ay displayed sa kapangyarihan ng Diyos para tayo ay iligtas. At ito ang ebanghelyo. So ang challenge natin dito, discipline ourselves with the humility in the likeness of Christ's mind. Discipline ourselves with the humility in the likeness of Christ's mind. Sabi sa Philippians 2 verse 1 to 2, therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and of one mind. So parang sinasabi dito ni Paul sa Filipos, we share the common faith, common Savior, common love, common spirit. At para makumpleto ang joy na ibinigay sa atin, we must share common minds. Maging isang isip natin, again, hindi to uniform, common in unity. Ito lang ay ang nakatuon, pagiging nakatuon ang ating isipan sa pag-serve kay Kristo, pag-glorify kay Kristo, at pag-serve sa atin, mga kapatid, pagmamahal sa ating mga kapatid. At sa gantong paraan, united tayo at in harmony. Just like sa sympathy, pag we practice humility, we honor ang welfare ng bawat isa sa atin. Kapag may nakapasok ang pride, walang ibang pupuntahan yan kundi sirain tayo. Babagsak. Pero pag humility ang umiiral sa atin, sympathy, anchored in truth, tayo ay magkakaroon ng wisdom, grace, love, lalago tayo sa kabanalan. Kaya always remember and recognize that we are sinners. Bakit? Araw-araw. Ito yung lagi nating magme-maintain sa atin na hindi tayo magkaroon ng prideful heart. Na tayo lang ay iniligtas ni Kristo. Always remember that we are weak. Pero dahil sa gospel, tayo ay napalaya sa weakness na ito at tayo ay more than conquerors kay Kristo. Ang tinitignan na natin ay hindi yung strength at power natin, pero yung strength at power ni Christ on the cross at resurrected ngayon na nasa right hand ng Ama. So our hearts may be open to other godly advices, exhortations, and teachings. Nakita po ba natin kung paano tayo ginagawang intimate ng Diyos? Hindi lang natin tinitignan na maprotektahan ang sarili natin sa kasalanan.